Yes, hello, good evening, Ma'am Joy. So, ito na yung ating software, itong para sa Digrasya Insurance Agency. So, as you can see, Ma'am, nirevise ko yung previous natin na screen design kasi yung previous design medyo limited yung kanyang feature. So, I come up with this, ano na lang, yung parang icon type. Then, yung functionality niya, Ma'am, is from left to right. So, ibig sabihin yung kanyang process flow is mag-uumpisa dito kay client, papunta sa kanan. Okay. So para makaumpisa na tayo sa ating process cycle, first is kailangan natin mag-add ng client. Ayan. So, for example, meron akong ano dito. I-add natin si yan. So, i-fill in mo lang yung information. And then, itong account group, ma'am, siguro we can make use of this para doon sa, for example, yung mga agency na mga kapartner natin para malaman natin later on, pwede natin siyang i-group into yung mga accounts per kung kanino siyang agency na assign. Okay. So, for example, dito lang muna natin i-assign sa Digrasya Agency. Ayan. Tapos, Makar. Garza Safety. Ayan. So, mobile number. Ayan. So, i-fill in lang yung mga information na ito, ma'am. Opening balance. Sige, disregard mo lang yan kasi pagdating doon sa accounting side naman later on, i-discuss natin. Halimbawa, ito ay new account. Tapos itong follow-up date, kasi ito ma'am, remember we have employed yung SMS notification natin. So ito pag sinet up natin ito, for example, next year, yan. So bago or on January 17, 2025, magre-remind si system kay South Cotabato Integrated Ports na kailangan niya na mag-renew ng kanyang policy sa atin or parang reminder lang. Okay, so isi-save ko siya, then yes. Yan. So pag once na na-save nyo na po yung isang account, so ngayon pwede na natin siyang i-search dito sa insurance. So ito yung mga services na ino-offer natin. So yung i-discuss lang muna natin sa video na ito is about yung sa vehicle insurance. But of course, meron tayong inihandang parang template para naman doon sa mga additional services or additional business na po pwede nyong mailagay dito sa ating software. Okay. Yan. So, ito yung ating vehicle insurance na form. Okay. So, since na-add na natin yung name ni client sa ating database, so pwede mo lang siyang i-search dito, ma'am. So, tapos pag na-search mo na siya, click mo lang, and then no need na mag-type ng ganitong field kasi si system na mag-provide niya. Tapos your model. So, ito na lang yung i-encode ng ating admin. Ayan. Ayan, kung anong make. Ayan. So, encode mo lang yan. Tapos, ayan. Plate number. So, meron lang akong pinagkopyahang form dito, ma'am, ha. Ayan. So, color. Ayan. Summit white, chassis. Ayan. So, kopyahan nyo lang po yan. Tapos, engine number. Tapos, ito kunwari ang file number. Tapos, yung ating policy naman, although yung ano natin, yung policy number nakakontrol to kay system, ma'am. Base doon sa kung sino yung mga pinagbigyan natin ng mga agency na so kumbaga audited lahat ito ni system. So alam ni system pagka itong policy number ang binigay mo, alam niya na under yan kay insurance company, parang ganun. So hindi lang natin muna i-discuss dito. Okay, tapos for example, ito yung magiging transaction ID. Yan. Okay. Then so kung gusto nyo pong mag-add ng insurance company,
i-click nyo lang po itong plus sign. So, halimbawa, meron na tayong Alpha Insurance, Beta. So, halimbawa, lagay mo na naman Charlie Insurance. Yan. Yan. So, nakalagay dito, meron na tayong 4 na insurance company. So, lalagay ko lang Alpha Insurance. Yan. Tapos, insured amount, ito ma'am, kahit ano na lang lagay ko kasi hindi ko rin alam kung. So, halimbawa, nag-insured ako ng 250,000. Tapos, ang magiging agent commission, for example, halimbawa, 150. Tapos, lagay ko pangalan ko rito. And then, lagay ko na lang 2025. CTPL, halimbawa, 490. PA, wala. Tapos, total premium. So, ito na yan. Tapos, others, meron siyang 71.57. Okay. Tapos running, so pwede kang mamili dito ma'am. Insurance type, ayan. Kung anong klaseng sasakyan, private car. Seating capacity, let's say lagay ko lang 6. Then next follow-up date. Ito naman, yung kanina kasi ang reminder natin is yung sa client. Ito naman, yung reminder na ito ay para dito sa kanyang sasakyan. Ayan. 25. So, halimbawa, mag-follow up tayo sa kanya 3 days before yung ano. So, yan. Pwede natin ilagay sa ganyan. Okay. Tapos, click nyo lang po yung save details. Yan. Ngayon, pag na-save na po yun, syempre, kailangan ng pumunta ni client dun sa cashier. By the way, lalapasan lang muna natin yung sa agent, ma'am. Anyway, ang purpose lang naman nito is i-add si client sa system at yung kanyang agency at yung kanyang manager. Later on, pwede natin i-discuss yan. So, dito na lang muna tayo sa cashier na module. Okay. So, dala-dala ni client ngayon yung papel na printed policy. By the way, papakita ko pala sa iyo yung policy details para makita mo yung printout natin. Yan. So, dito ma'am, yung pag halimbawa gusto mong i-print yung COC policy pala niya or yung master policy niya, click mo lang yung policy details. Okay, so nasa pangatlong button pa lang pala tayo. So then, click mo yung edit. Yan. So, in this module ma'am, pwede kang mag-update or mag-edit dun sa mga information na halimbawa na mali pag-type. So, pwede mo pang i-modify dito. Okay. So, bali ang purpose lang talaga nito is makapag-print tayo ng master policy. And by the way, ito yung pinagkopyahan natin na template, yung Excel template ng Alpha Insurance. So, papakita ko po sa inyo. So, i-click nyo lang po ito. Ayan. Tapos click nyo lang yung yes para lalabas doon sa printer. So, make sure na yung form na pagpiprintahan itong policy na to is naka-feed na sa printer. Then, click nyo lang po yung yes. And then, so yan. So, naka-ano kasi yung aking default printer, naka-PDF. Yan. So, ganito siya ang labas. So, every time na magpiprint si system, ma'am, meron siyang backup na Excel form. Okay. So, ito yon. So, ito yung raw, yung parang ano niya, yung magiging laman. Okay. Dadrag ko lang dito. Yan. Tapos, papasok na yan doon sa mga form niyo. So, ganito yung itsura niya, ma'am. Okay. Yan. So, bit-bit yon ni client. Pupunta siya ngayon kay cashier. Yan. So, pagka click na ni cashier yan, tapos pipiliin niya kung anong policy ang babayaran. Yan. So, click mo lang yung perang na-receive nyo. Yan. So, at least may ano din si cashier. Tutulungan din siya na magkano ang binayad. And then, paid through cash. Example. Then, halimbawa, ang in-issue nyo lang is AR. So, lagay mo lang AR number 569. Yan, 5647, for example. At yung date and time kung kailan siya binayaran.
then pwede mo na siya ngayong i-save payment. By the way, yung payment module natin, meron din to siyang SMS capability na once na successfully na enter ni cashier yung kanyang payment, magsisend yan dito sa mobile number niya, ma'am, na just a notification text lang doon kay client na yung kanyang yung payment niya is na-receive na ng ating system. Okay. Then click OK. Yan, done. So ngayon meron na tayong income na pumasok, ma'am. Yan. So ang next naman natin pag-uusapan ngayon is yung mga kailangan nating bayaran doon sa ating mga partner na insurance company. So i-click mo lang tong account payable. And then, halimbawa, ang ipiprepare mong check is for Alpha Insurance. Yan. So, pag click nyo si Alpha Insurance, ang makikita nyo ditong listahan, ma'am, is lahat ng mga payments na na-receive ninyo from the clients na hindi pa natin, kumbaga na hindi pa natin na babayaran doon kay partner natin na insurance company. So, parang ganon. So, halimbawa, itong tatlo na to ang babayaran nyo doon kay Alpha. Click nyo lang po yung compute selected. Yan. Tapos sasabihin na ni system kung magkano dapat ang transfer nyo doon. Okay. Tapos, itong account, kung halimbawa, checking, then, fill in nyo lang yung kung anong bangko. Tapos, check number, halimbawa, 0123. Yan. Tapos, itong remarks, lalagyan nyo lang po para pang yan. So, payment for Jan 2024. Yan. Tapos, yung date ng check. So, pag recorded na yan, sisave nyo siya. Then, click OK. So, ibig sabihin ngayon nito, ma'am, yung pumasok na pera sa ninyo, tapos yung payables nyo naman papunta doon sa mga partner nyo na insurance company, ika-capture din ni system. So later gagawa tayo ng another video kung saan yung transaction na yun, yung parang flow nung natin. So papakita ko sa inyo yung debit credit naman doon sa ating balance statement. So dito sa far right natin, meron tayong sales report. Ito yung mga lahat ng mga inaccept natin na payment sa ating client, income statements. So, i-chat ko lang yung video, ma'am, since ang lang natin per video is 15 minutes. So, sa next na video is itatakil naman natin yung pagre-record ng expense voucher. Okay. Thank you and see you po sa next video.